Hello, 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 hello. Pababa ako. Bakit hindi siya umano? Hindi siya bumaba. Pababa ako, pupunta ako sa ano, may bibilhin ako. So, ready tayo sa elevator. At bababa tayo. Ano siya, maulan siya ngayon, kaya medyo malamig yata, kaya nag-jacket ako. For sure. Para sigurado tayo na hindi malamig. Nagsombrero na din ako kasi parang baka makambuno, di ba? Pang panigurado. Panigurado natin na tayo ay safe. Safe. Tayo ay safe sa ulan at safe sa lamig. Oh, di ba parang umambon? Ewan ko lang. High-tech yung ano dito. Oh, say, parang umaambon nga. Maambon-ambon nga siya. So, guys, kumusta? Ang Pilipinas ngayon ay nagluluksa. Nagluluksa. Halos lahat ng tao ay nagluluksa. Alam mo, ganda ng camera ng HTC. HTC itong cellphone ko, guys, na ginamit. Ang ganda niya. Parang, ano siya, parang fresh tingnan ba? Fresh. Ano? Pumunta sana ako sa sa Filipino store, kaso lang malayo dito. Sasakay pa ako ng MRT. Kasi parang gusto kong magbili ng mga kutkutin. Kasi nakakagutom. Nakakagutom. Kaso lang layo nga. Sasakay pa ako ng MRT. So hindi na lang. Punta na lang ako dito sa may malapit na ano. Nakakainip baga yung wala ka nang ginagawa, tapos parang wala kang makain-kain, ganun-ganun, di ba? Kaya maghanap tayo ng ano, makain-kain. Sa Family Mart naman kasi puro lang kung ano-ano. Tsaka mahal sa Family Mart, mahal. Ang Family Mart ay mahal kaysa 7-Eleven. Mas mataas ang presyo ng Family Mart. Hindi ko alam bakit. Pareha lang naman. Ay, pupunta tayo dito. Hanap tayo. Yan, madaming naghihintay ng bus. Bus stop kasi yan. Ano kasi to? Ayan, station, MRT station, terminal. Kaya dito din, bus stop. Mga papuntang kung saan-saan sa New Taipei. Papuntang New Taipei. Upo, kung saan-saan. Ayan, malapit na talaga siyang kasi maganda na yung mga bulaklak, oh. Malabas na, namumulaklak na. So, tingnan mo, ang ganda ng bulaklak. Ay, ang pangit. Ayan, oh. Ganda ng mga bulaklak, no. Na siya, tawag nito, basta patapos na siguro yung winter, pero next week parang malamig siya uli. Tinitingnan namin yung weather forecast, parang malamig siya uli next week. This week parang laging mainit-init. Yan, ito yung Lucho, guys. Spring ba? Spring Festival. Malapit na. Ewan ko kung kasi naglalabasan na yung mga bulaklak dyan. Pag maglabasan na yung mga bulaklak dyan, lahat maganda na yan. Tingnan siya. Oo, guys, madami. So, hintay tayo. Kasi nag-red light. Hintay natin mag-green para magpunta tayo doon. At saka wala nang mga dahon. Wala pang mga dahon. Mga bus tayo natin mag-green siya.
Pero nagsombrero pa din ako. Kasi may nakita kasi ako sa bintana ng mga nagpayong. OA naman yung nagpayong. Kaya naman ako nagsombrero. Pero okay lang. Malay mo biglang umambon, di ba? So, meron ng safety ako. Safe. Alam mo naman tayo, kunting ambon, nagkakasipon, nagkakaubo, nagkakalagnat. Parang mabasa lang yung bunbunan nagkakasakit na. Ganun. Si Lulot saka si Lula nakahawak kamay. Sana all may kahawak kamay din ako hanggang pagtanda ko. Kaso lang parang wala na wala nang dumating, wala nang darating, di ko lang alam, baka hindi pa pinanganak. Ay naka, anyway, okay lang kung wala nang dumating, basta malusog lang ako lagi, healthy lang lagi, healthy. Anyway guys, kakatapos lang pala ng mga siguro 2 weeks na. 2 weeks na ba? Ano na ba ngayon? 2 weeks? Kahapon. Nung Martes yata, 2 weeks na operahan ako. Nagkaroon ako ng operation sa aking hinaharap. Kasi nagpamammogram nga ako, may nakita silang 2.5 cm na tumor. At dumaan ako sa mga test, guys. Alam mo, talagang stress ako kasi siyempre halong takot. Kinakabahan ako kung anong resulta ng magiging mga test. Kasi mammogram nakitaan nila ako ng tumor na 2.5 cm sa right side ng aking hinaharap. Tapos pinapunta ako ng hospital sa Mackay Hospital dito sa Taipei para i-sonogram yung sa hinaharap natin, yung parang x-ray. At nagunintang ang tawag nun, yung nag-x-ray sa akin. Kasi nga, bakit hindi ko ba daw, ngayon ko lang ba daw alam na merong akong tumor sa aking hinaharap sa right side. Kasi nagulat siya kasi malaki na nga nakita sa x-ray, parang hindi x-ray, ultrasound pala, yung sonogram, parang yung sonogram ultrasound sa hinaharap. So nakita din, nagulat siya. So biglang tinawag niya agad yung doktor. Ang doktor ko ay lalaki. Karamihan naman dito doktor, guys, lalaki. Kahit doktor ng OB-GYN, lalaki. Tapos yun, kinausap ako ng doktor na kailangang mag-undergo ako ng biopsy. So simple, takot ako kasi biopsy, alam ko tusukin, masakit yun. Pero wala akong magawa kasi kailangan nating malaman kung malignant or hindi. So ayun, agad-agad, guys, kinabukasan nung pagpunta ko ng hospital, agad-agad kinabukasan, standby muna tayo dito, hindi muna tayo papasok. In-schedule ako ng doktor ko ng biopsy. So siyempre ako gusto ko ding malaman para yun nga, para mas maagapan ng maaga kung malalaman kung ano talaga siya. So pumayag akong mag-biopsy ako the next day. So walang paalam-paalam sa amo na oy magpaano ako bukas, basta nagpa-schedule na ako, wala silang alam. At saka na lang nila nalaman na pag uwi ko, sabi ko basta bukas babalik ako hospital para may schedule ako ng biopsy ko. Kinakabahan din sila kasi syempre kung anong mangyari. So after ng punta ko ng hospital, binayopsy ako, guys. Tinusok yung hinaharap ko ng malaking karayo doon sa operating room. Dinala ko sa operating room. Tapos yun, naghintay ako ng 1 week para sa
tawag nito, ah, para sa yung yung resulta ng biopsy. Naghintay ako ng 1 week. After ng 1 week, bumalik ako sa doktor ko. And then, thanks God, dahil Benign ba tawag niyan? Paano ba i-pronounce? So, hindi siya malignant, guys. Nagpapasalamat talaga ako na hindi siya malignant. Pero, sabi ng doktor ko, kailangang alisin kasi nga, malaki siya. Malaki talaga siya. Nakita ko din naman talaga nung tinanggal siya is malaki talaga. So, agad-agad din, guys, nag-schedule agad-agad si doktor ko ng operation ko. So, punta ako sa kanya ng Friday. Pagka Martes, agad-agad operahan ako. Ganun ka bilis yung doktor ko. Talagang agad-agad. So, okay din ako. Oo, hindi rin ako nagpaalam sa amo ko na magpa-opera ako. Basta nag-oo ako sa doktor at saka na lang din nila nalaman na magpa-opera ako nung pag-uwi ko na may schedule na ako. Wala din naman sila magawa. So, schedule din ako. So, Martes, guys, pumunta ako. Alas 3 ang aking schedule ng aking operation. At siyempre bago ako nagpa-opera, tinanong ko sa doktor, sinabi ko ang trabaho ko or klase ng trabaho ko, paano nag-alaga ako ng bata, ganito. At ang sabi naman ng doktor ay, okay lang, no problem. So, yun, ang operasyon ay mga 40 minutes lang man ang operation, guys. At yun, after no, nakita ko siya nung dinala na ako sa pagkatapos ng operasyon, dinala na ako sa recovery room. Bit nung nurse nung nagdala sa akin sa recovery room yung bukol na nakuha, nilagay sa isang container. At ayun, nakita ko malaki na nga siya. At siyempre chinik pa din yun, yung na yung kanilagay na sa container, chinik din yun kung active ba talaga or after ilang days, bumalik ako sa doktor ko para i-check yung sugat ng aking operation at sinabi niya uli sa akin na yung nakuhang bukol is wala talaga, benign talaga. So, thankful ako talaga kay God, hindi niya ako pinabayaan. Siyempre, takot ako talaga. Stress ako that time. Kasi siyempre ako lang naghahanap buhay para sa mga anak ko. Iniisip ko yung mga anak ko na siyempre, bunso ko lalo, hindi pa tapos nag-aaral. Paano na siya? Kung halimbawa ang cancer, kung gano'n, di ba? Nakakaiyak. So, talagang stressful talaga yung February, March ko. But anyway, thanks God. I'm okay. Okay yung sugat. Okay na. At sinabihan na lang ako ng doktor ko na every year follow-up check-up. So, every year siguro magpa-mammogram ako. Every year. Anyway, mammogram naman dito is free lang kapag pumunta ka ng health center. Free lang sila. Ewan ko lang sa mga hospital kung free. Pero, ang alam ko sa mga hospital, free is yung pap smear. Pero mammogram di ko alam. Pero nagpa-mammogram kasi ako dito sa health center. At ang hospital na sa akin is from Mackay Hospital, Taipei. So, kaya doon ako ni-refer nung nalamang meron ako tumor. So, guys, ayan yung istorya ng aking buhay. Nagkaroon ako ng operasyon dito sa Taiwan. But anyway, pasalamat din ako dito nangyari. Kasi, alam nyo guys, ang bayad ng operasyon ko ay wala pang 2,000 piso sa Pilipinas. Pero pag sa Pilipinas ginawa yun, guys, napakamahal daw. Kung sa private daw is nasa 80 to 100,000. Correct me if I'm wrong ha, pero yun ang nababalitaan ko. Pero dito ang binayaran ko, guys, is wala pang 2,000 sa piso sa pera sa Pilipinas. Kaya naging thankful po talaga ako. Pati sa biopsy ko, wala pang 2,000 din ang binabayaran ko. Kasi nga may health card, may health card kami dito. Kaya ang laki talaga ng pasasalamat ko na dito nangyari. Kasi malaki talagang
bawas sa gastos talaga. Kahit kasi ang hospital na yun kasi is parang private yata. So, nagbabayad din ako ng check-up na 350 tuwing punta ko. But anyway, malaki pa rin talagang kabawasan talaga. As in, kung sa Pilipinas nangyari yung problema ko. So, that's it for today, guys. Salamat sa pagsama sa akin. Yan ang nangyari sa akin nung ako nanahimik. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat tayo lagi. Babu!